na nakahiga sa kama. Nang sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanya, lumipad ang ulo ng babae mula sa kanyang katawan at naging dahilan upang mapasigaw ang bata sa takot. Ang babae ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya na naging dahilan upang si Tadashi ay desperadong tumakas. Ngunit sa huli ay nahuli siya ng kakaibang yokai na humila sa kanya patungo sa mga pintuan. Biglang nakita ng bata ang anino ng isang babaeng pusa, kung saan maraming kumikislap na mga mata ang lumilitaw sa mga pinto, na naging sanhi ng pagkatisod kaagad ni Tadashi. Nagawa ng batang lalaki na makawala sa liig ng babae at mabilis na lumabas ng bahay, ngunit nakita niya ang isang higanteng mukha na lumitaw sa kanyang harapan. Ang napakalaking ulo ay nagsimulang umihip ng galit patungo sa kanya, na naging dahilan upang siya ay lumipad palayo sa lugar at lumapag pabalik sa kung saan siya nagsimula. Sinubukan ng bata na tumakas, ngunit nagsimulang marinig ang kanyang lolo na humihingi ng tulong muli, at pagkatapos ng matinding pakikibaka, si Tadashi sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob upang matulungan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang batang lalaki ay mabilis na tumakbo sa isang pulang demonyo na binabati siya para sa pagpasa sa pagsubok. Pinuno nito ang bata ng kalituhan at takot, na naging dahilan upang siya ay matisod patungo sa isang bangin at mahulog patungo sa ilog sa ibaba. Sa kabutihang palad, si Tadashi ay nailigtas sa kalaunan ng isang babae mula sa loob ng tubig, na nagawang dalhin siya patungo sa ibaba.